Isa po ako sa mga bagong fan ninyo dito po sa YouTube channel at nung araw nang napakinggan ko po kayo sa isang episode ay nahook na po ako agad kaya araw-araw na akong nakikinig mula sa aking trabaho hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Kadalasan pa nga'y nagugulat ako sa mga katrabaho ko kapag sumusulpot sila sa area ko at kayo din ang kanilang pinakikinggan. But anyway, ako po si Alyssa. Dito na po ako nakatira sa US kasama ang aking kapatid at tatay at ito pong aking ikikwento ay karanasan po ng aking tita noong kami po ay nasa Cavite pa lamang. Mga bata pa po kami noon at palagi po kaming pinapatulog ng kapatid ko kapag tanghali, which is usual po sa mga Pinoy dahil sabi nila kapag matutulog ka daw ng tanghali ay lalaki o tatangkad ka. Nang mga panahong iyon ay dalawa pa lamang kami ng kapatid ko. Kami lang sa kwartong dalawa at nagtatawanan pa kami ng mahina habang nakatalukbong ng kumot kasi ayaw talaga naming matulog. Kaya nagkikwentuhan na lamang kami pero eventually naman kapag dinapuan na ng antok ay nakakatulog na din kami. Lalo kapag nadidinig na namin ang sigaw ni tita namin na, "Hoy, kapag nakita ko kayo nakadilat ha, mapapalo talaga kayo sa akin." At yun talaga yung kinatatakutan namin kaya sumusunod na lamang kami at nakakatulog na. Meanwhile, itong tita ko naman ay nasa sala at nanonood sa TV ng kanyang paboritong teleserye noon. Ang kwento niya, habang nanonood daw siya, may nakita siyang bata na tumakbo mula sa kwarto namin at nagtungo ito diretso sa banyo. Malapit lang yung banyo namin sa kung saan kami natutulog at malayo naman ito sa kung saan nakaupo si tita habang nagti-TV. Mabilis daw yung bata sa pagtakbo at dahil sa nakafocus nga si tita sa pinanonood ay hindi naman daw talaga niya nakumpirma yung muka o identity pero ang buong akala niya ay isa sa amin ang tumakas mula sa kwarto. Kaya muli siyang sumigaw at tinawag ang mga pangalan naming dalawa. Maya-maya, hindi pa nakontento si tita kaya lumakad siya papunta sa kwarto at doon nga'y natuklasan niyang tulog na tulog kami. Kaya doon niya napagtanto na hindi kami ang batang nakita niyang tumakbo. Pero kahit na ganoon ay palagi pa rin niya kaming pinapatulog tuwing sumasapit ang tanghali at hapon. Pero hindi naman talaga kami tumangkad. Lumaking halang. Maraming salamat sa pagtanggap ng tunay na istorya kong ito. At sa susunod po, ibabahagi ko naman Sir Red ang tunay kong karanasan. Sindak. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito sa Sindak Short Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikey. Konting background lamang po. Hindi naman sa nagpe-flex o nagyayabang. Pero masasabi kong kilala akong manghuhula sa aming lugar lalo nung ako ay nasa high school pa lang. Sa katunayan halos lahat ng mga kamag-anak at maging yung mga kaibigan, close ko man o hindi, ay nagpahula na po sa akin. Idagdag pa yung ilang kapitbahay at yung mga nagiging jowa ko nun. Hindi na po ako masyadong magdidetalye sa mga hinuhulaan ko sa kanila dahil tiyak ay hahaba lamang po ang entry kong ito pero ang ikikwento ko na lamang po ay yung mga mas tumatak na mga hula ko sa mga nabanggit kong mga tao. Noong una ay nananaginip ako. Akala ko nga noon ay panaginip lamang talaga pero totoo at magiging tunay pala. Meron po akong panaginip noong 2006
na nakasakay daw kami sa bangka at kasama ko ang aking mga magulang. Sa loob ng panaginip na iyon ay anlalaki ng alon at sobrang dilim pa ng lugar at hindi ko talaga masabi kung nasaan ba kami exactly. Hindi ko rin po maaninagan ng husto yung mga iba pang detalye sa panaginip pero katakataka talaga na kitang-kita ko yung paghampas ng alon sa bangka. Muntik na nga din akong mahulog pero kung hindi lang ako nahawakan ni Mama ay tiyak hindi ako nakaligtas. Si Papa naman ay nakatayo at nahila pa niya si Mama kaya nahulog po kami. Bigla akong nagising matapos nun. Agad ay hinanap ko si Mama at ikwinento sa kanya ang nangyari. Sabi ni Mama, nakakakaba naman daw ang panaginip ko dahil kapag ganito daw, tiyak ay may masamang mangyayari. So nagpunta ako sa lola ko na hindi naman malayo ang bahay mula sa amin. Sa interpretasyon niya, sabi niya ay may magkakasakit daw. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo at dito nga'y napalitaan ko mula sa isang diagnosis at kagagaling ko lamang ng school na may cancer daw si Mama. Napaiyak talaga ako dito, Sir Red, pero nagawa ko pa ding hulaan na may papanaw sa pamilya ko. Pagkatapos nito, hindi ko na ginamit yung baraha sa takot na aking nadarama. Kasalukuyang dumaraan o nag-undergo si Mama sa chemo, pati na rin sa kung tawagin nila ay radiation acceleration pero hindi ko po talaga sure yung proper term pero yan yung naaalala kong sinabi ng doktor. Isang gabi, meron na naman akong panaginip. This time ay nasa dagat ako. Hindi po kami nakasakay sa bangka bagkus ay sumisisid daw ako pailalim ng pailalim. Doon pa lang ay nagtataka ako. Doon pa lang alam ko na panaginip lamang ang lahat sapagkat sa katunayan hindi talaga ako marunong lumangoy. Habang papailalim ako ng papailalim, bigla akong kinabahan nang sumulpot po sa aking harapan ang isang ataol. Kahit takot na takot ako ay nagawa ko pa rin daw po na makalapit at silipin ito. Paglapit ng aking muka sa kabaong, doon ay nanigas ang buo kong katawan at kinilabutan. Maniwala kayo sa hindi. Napahagulgol talaga ako at nakikita ko pa yung pagtulo ng aking luha kahit nasa ilalim ako ng karagatan. Kung bakit? Dahil nakita ko ang aking ina. Siya ang nasa loob nun. Nagising na lamang ako. Nakita ko na niyuyugyug ako ni Mama. Doon ay yumakap ako sa kanya ng mahigpit at umiyak na ng tuluyan. Napatanong muli siya kung ano ang napanaginipan ko. Narinig daw niya kasi ako na umuungol na. Hindi na rin ako nag-atubili na sabihin sa kanya ang mismo at eksaktong napanaginipan ko. Sinabi kong nasa loob siya ng isang ataol na nasa ilalim ng dagat. Doon ay nagkaiyakan na kaming dalawa. Ilang buwan ang lumipas, nangyari ang kinatatakutan ko. Isa iyong linggo ng 2007 nang napagpasyahan ko na lumiban sa aking weekend class dahil sa nakita ko ang kalagayan ni Mama. Nasa bahay lamang po siya ng panahong ito dahil natapos na po ang kanyang gamutan. Kitang-kita ko talaga, Sir Red, kung paano siya bawian ng buhay. Bago pa nga mangyari ang lahat, humingi pa nga po siya sa akin ng pineapple juice. Pero wala talagang nakakaalam na matapos po ang ilang minuto ay tuluyan na siyang mawawala. Kitang-kita ko kung paano maghingalo si Mama. Nahawakan ko pa kung gaano nakatigas ang katawan niya, lalo ang bahagi ng kanyang tiyan. Nagsidatingan na mga kapitbahay at kaming magkakapatid ay nag-iiyakan na. Ako nga rin ay halos magwala na at hindi ko na rin matandaan ang mga sumunod na nangyari.
Dumarating pala talaga sa punto na parang nawawalan ka talaga ng malinaw na pandinig sa mga nangyayari o kaya maging ang iyong vision ay parang nagbo-blur kapag nasa ganitong estado ka. Yun bang nalamon ka na talaga ng labis na pag-alala o kaya naman ng kalungkutan, maging ng takot dahil ang isa sa mga pinakamamahal mo ay nakita mo kung paano nagtapos ang buhay, kung paano siya nawala. Malinaw ko nga ding narinig, Sir Red, na isa sa aking mga kapitbahay na kaibigan ni Mama ang nagsabi na hayaan na daw namin at ang Diyos na ang bahala. Kung maaari nga daw ay bulungan pa daw namin si Mama na okay na daw at tama na ang kanyang paglaban. Wikain daw namin na tanggap na namin ang pag-alis niya dahil tiyak ay magiging kawawa lamang daw ang kaluluwa ni Mama at sigurado ay mahihirapan daw siyang makita ang liwanag. Nung una talaga ay hindi ko pinapakinggan ang sinasabi ng kaibigan ni Mama at ang kapitbahay naming iyon dahil syempre una sa lahat ay hindi naman siya ang nakakaramdam ng labis na gulo, labis na lungkot at kung ano-ano pa na nang sandaling iyon ay talagang naghalo-halo na. Halos maglupasay na rin ang iba kong kapatid lalo nang makita ko na kung paano talaga nawalan na ng hininga si Mama. Hanggang sa kalaunan, hawak ang kanyang kamay ay sinabi kong, "Ma, sorry. Pero sige na. Tama na. Magpahinga ka na. Basta tandaan po ninyo na mahal po namin kayo. Tanggap po namin, Ma. Tanggap na namin yung pag-alis nyo. Basta ayoko na po na makikita ang nahihirapan kayo. Mahal po namin kayo, Ma." At pagkatapos nun, Sir Red, nakita ko na lamang ang pinakahuling inhale at exhale ni Mama. Pumikit na siya. Tuluyan na kaming iniwan. Pero sa aking isipan, para pa nga akong nagsisisi at pilit ko talagang sinisisi ang sarili ko. Dahil kung meron man talaga akong tunay na abilidad na makapanghula ng mga pwedeng mangyari, bakit hindi ko po ito nakita ng malinaw noon pa upang nang sa ganon ay maagapan? Siguro hanggang sa oras na ito ay kasama pa namin siya. Pero magkagayon man, nakita ko rin ang nais ipahiwatig ng kapitbahay namin sa mga winika niya noon. Naiintindihan ko na ang lahat talaga ay nais ng Diyos at siya lamang ang nakaaalam ng tunay na dahilan kung bakit. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.